Kumusta mga kabayan? Pagod ka na ba sa kakakayod pero parang laging bitin ang oras mo para sa pamilya at sarili? Sa videong ito, tatalakayin natin ang 10 praktikal na aral tungkol sa time freedom na swak sa buhay Pilipino. Alamin kung paano mo mababawi ang kontrol sa iyong schedule gamit ang tamang diskarte sa pera, trabaho at mindset. Siguraduhin na panoorin mo ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang impormasyon at aral na magbubuklod sa lahat ng ating natutunan. Ito ang susi para hindi ka na maging alipin ng iyong trabaho habang buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang mindset ng time wealthy versus busy-busyhan. Alam mo ba na marami sa ating mga Pinoy ang biktima ng tinatawag na hustle porn o yung maling paniniwala na kapag hindi ka puyat at pagod, ay hindi ka nagtatrabaho ng tama. Madalas nating marinig sa ating mga magulang o sa paligid natin na kailangang magpakakuba sa trabaho para lang umasenso, pero sa modernong panahon ngayon, ang pagiging busy ay hindi laging katumbas ng pagiging produktibo. Ang totoong time-wealthy na tao ay hindi yung laging nagmamadali o laging walang oras para sa pamilya, kundi yung taong marunong kumilatis kung aling mga gawain ang talagang nagbibigay ng resulta at alin ang pampagulo lang ng schedule. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw na ang pagiging pagod ay isang badge of honor dahil sa totoo lang, ang goal natin ay mabawi ang ating oras para magawa ang mga bagay na mahalaga sa atin habang kumikita pa rin ng sapat. Para magkaroon ka ng malinaw na direksyon, kailangan mong i-define ang iyong malalim na bakit o ang dahilan kung bakit mo ba talaga gustong magkaroon ng free time. Hindi sapat na sabihing gusto mo lang mag-relax. Kailangan mong maging specific kung para ba ito sa pag-attend ng school play ng iyong anak, pag-aalaga sa tumatandang magulang o para makapag-travel nang hindi kailangang magmakaawa sa boss para sa isang leave. Kapag malinaw ang iyong motivation, mas madali mong matatanggihan ang mga extra na trabaho o mga gala na hindi naman nakakatulong sa iyong long-term goals. Ang time freedom ay nagsisimula sa desisyon na hindi mo nahahayaang ibang tao ang magdikta kung kailan ka dapat gumising at kailan ka dapat matulog dahil ikaw na ang may hawak ng manibela ng iyong buhay. Isa sa mga pinaka-legit na paraan para ma-maximize ang iyong oras ay ang pag-apply ng 80-20 rule o ang Pareto Principle kung saan tinutukoy mo ang 20% ng iyong mga ginagawa na nagbibigay ng 80% ng iyong income o kaligayahan. Isipin mo ang iyong mga racket o trabaho sa ngayon. Siguradong may 1 o 2 client o project dyan na maliit lang ang kinakain na oras pero malaki ang balik. Imbalik, habang yung iba naman ay sobrang demanding pero barya lang ang bayad. Ang hamon sa ating mga kababayan ay ang tapang na i-let go ang mga low-value tasks na ito para maibuhos ang energy sa mga bagay na tunay na magpapalago sa atin. Huwag kang matakot na mag-focus sa iilang bagay lang dahil ang pagiging master ng isang high-value skill ay mas mabilis na magbibigay sa iyo ng kalayaan kaysa sa pagiging jack of all trades na pagod naman. Sa social media era natin ngayon, napakahirap umiwas sa inggit o yung tinatawag na fear of missing out o FOMO na madalas magtulak sa atin na magtrabaho ng higit sa kaya natin para lang makasabay sa uso. Nakakakita tayo ng mga kakilala na may bagong gadget o sasakyan kaya napipilitan tayong kumuha ng extra shifts o dagdag na trabaho kahit hindi na natin kaya ng mental health natin. Ang kailangang gawin ng bawat Pinoy ay magkaroon ng disiplina na huwag ikumpara ang sariling Chapter 1 sa Chapter 10 ng iba dahil ang time freedom ay isang personal na laban. Mas mabuti ng simple lang ang buhay at hindi masyadong magarbo basta hawak mo ang bawat oras mo kaysa mukha kang mayaman sa Facebook pero alipin ka naman ng trabaho at wala ng oras para sa sarili mong kapayapaan. Bilang isang praktikal na hakbang, simulan mo ang tinatawag na time audit kung saan isusulat mo sa isang notebook o sa iyong phone ang bawat ginagawa mo sa loob ng 1-hour intervals sa loob ng 3 days. Magugulat ka na lang kung gaano karaming oras ang nauubos sa walang kwentang pag-scroll sa TikTok, panonood ng mga chismis online, o pakikipagkwentuhan sa kanto na nauuwi sa negatibong usapan.
Sa pamamagitan ng audit na ito, makikita mo ang mga butas sa iyong schedule at doon mo mapagtatanto na hindi mo pala kailangan ng dagdag na oras sa isang araw, kundi kailangan mo lang bawasan ang mga distractions. Kapag naging aware ka na sa iyong time leaks, mas magiging madali para sa iyo na i-reclaim ang bawat 60 minutes na nawawala at gamitin ito sa pagbuo ng iyong pangarap na buhay. Aral number 2, pag-alis sa survival mode at financial foundation. Ang unang malaking hadlang sa pag-abot ng time freedom para sa ating mga Pinoy ay ang pagiging stuck sa survival mode o yung tinatawag nating isang kahig, isang tuka. Hindi mo magagawang piliin ang iyong oras kung ang isip mo ay laging nasa bayarin sa kuryente, tubig o pambayad sa utang dahil ang takot na mawalan ng pera ang nagpapakulong sa iyo sa trabahong ayaw mo naman talaga. Upang makawala rito, kailangan nating tanggapin na ang financial stability ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng limpak-limpak na salapi, kundi sa pagkakaroon ng sapat na buffer para hindi ka magpanic sa bawat krisis na dumarating. Ang pagbuo ng matibay na pundasyon ay parang paggawa ng bahay. Kailangan mong siguraduhin na hindi ito guguho sa unang ulan pa lang para magkaroon ka ng lakas ng loob na mag-focus sa mas malalaking pangarap sa buhay. Ang pinaka-importanteng sandata na dapat mong ihanda ay ang tinatawag na Emergency Fund Shield na katumbas ng 3 to 6 months ng iyong buwan ng gastos. Isipin mo na lang ang peace of mind na ibibigay nito sa iyo kung sakaling magkaroon ng emergency sa pamilya o bigla kang mawalan ng racket dahil hindi mo na kailangang mangutang sa 5-6 o sa mga online lending apps na may matataas na interest. Kapag alam mong may nakatabi kang pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari, magkakaroon ka ng kapangyarihan na tumanggi sa mga overtime na sumasakal na sa iyong kalusugan at oras para sa pamilya. Ito ang unang hakbang para hindi ka na maging alipin ng bawat sentimong kikitain mo dahil mayroon ka ng proteksyon laban sa kamalasan ng buhay na madalas nating kinatatakutan. Kasunod nito ay ang seryosong pag-detox sa iyong mga utang, lalo na ang mga tinatawag nating bad debts na kumakain sa iyong buwanang budget at mental energy. Marami sa ating mga kababayan ang nakabaon sa utang dahil sa mga gamit na hindi naman talaga kailangan o sa mga lifestyle choices na hindi pa natin afford sa ngayon. Ang bawat piso na ibinabayad mo sa interest ng utang ay oras na ninanakaw sa iyo dahil kailangan mong magtrabaho ng mas matagal para lang mabayaran ang mga nakaraang pagkakamali. Gumawa ka ng listahan ng lahat ng iyong bayarin at unahin ang may pinakamataas na interest hanggang sa maubos ang mga ito para ang bawat kikitain mo ay mapunta na sa iyong bulsa at hindi sa bulsa ng iba. Sa gitna ng ating paghahanap ng kalayaan, kailangang gamitin ang frugality o ang pagiging matipid bilang isang tool at hindi bilang isang parusa sa sarili. Ang pag-iwas sa mga luho gaya ng pagbili ng branded na gamit o ang pag-order ng mamahaling pagkain araw-araw ay paraan para mapabilis ang pag-ipon mo ng pondo na gagamitin mo pambili ng iyong sariling oras sa hinaharap. Isipin mo na ang bawat 500 piso na natipid mo ay katumbas ng ilang oras na hindi mo na kailangang magtrabaho sa susunod na buwan. Hindi ito tungkol sa pagiging kuripot, kundi tungkol sa pagiging wise sa pag-prioritize kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Ang pansamantalang saya ba ng isang material na bagay o ang pangmatagalang saya ng pagiging hawak mo ang iyong sariling schedule? Panghuli, kailangan mong magkaroon ng side hustle na may malinaw na exit plan at gumamit ng automatic savings system para hindi mo na kailangang isipin ang pag-iipon. Maghanap ka ng extra na pagkakakitaan na hindi kukuha ng buong oras mo habang buhay, kundi magsisilbing tulay lang para mapalaki ang iyong capital para sa investment. Iset mo ang iyong bank account na kusa ng magtatabi ng 10 to 20% ng sahod mo tuwing payday, para hindi mo na makita ang perang iyon at hindi ka na matuksong gastusin ito sa mga sale. Sa ganitong paraan, ang iyong financial foundation ay mabubuo ng kusa habang ikaw ay nagfo-focus sa pagpapataas ng iyong value at paghahanap ng mga paraan para mas mapadali ang iyong mga gawain sa araw-araw. Aral number 3, pagbuo ng passive income the Filipino way. Ang tunay na sikreto sa pagkakaroon ng time freedom ay ang paghinto sa pagpapalitan ng iyong oras para sa barya-baryang kita dahil ang bawat isa sa atin ay mayroon lamang 24 hours sa isang araw.
Marami sa ating mga kababayan ang pagod na pagod sa trabaho dahil kapag huminto sila sa paggawa, humihinto rin ang daloy ng pera sa kanilang bulsa. Kaya naman kailangan nating matutunan ang konsepto ng passive income. Ito ay hindi tungkol sa mabilisang yaman o mga get-rich-quick schemes na madalas nating makita sa internet, kundi tungkol sa paggawa ng isang sistema o machine na patuloy na gumagana kahit ikaw ay tulog o nagbabakasyon kasama ang pamilya. Ang pagbuo ng passive income ay nangangailangan ng matinding effort sa simula, pero ang kapalit naman nito ay ang kalayaang hindi mo na kailangang mag-clock in sa opisina habang buhay. Isa sa mga pinaka-practical na paraan para sa mga Pinoy ngayon ay ang paggawa ng mga digital products na pwedeng ibenta ng paulit-ulit sa mga platforms gaya ng Shopee, Lazada o kahit sa Facebook. Kung ikaw ay magaling magluto, pwedeng-pwede kang gumawa ng isang ebook ng iyong mga recipes. O kung ikaw ay isang magaling na admin sa trabaho, gumawa ka ng mga templates para sa Excel o Canva na pwedeng bilhin ng ibang tao. Ang kagandahan sa digital products ay gagawin mo lang ito ng isang beses at wala kang iisiping inventory o shipping fee, kaya halos 100% ng kita ay mapupunta sa iyo. Isipin mo na lang ang gaan sa pakiramdam na habang nanonood ka ng TV ay may pumapasok na notification sa phone mo na may bumili ng iyong gawa nang hindi mo na kailangang mag-effort muli. Para naman sa mga mas gustong maging kampante ang pera sa bangko, ang dividend investing at ang pag-ibig MP2 ay dalawa sa mga pinaka-legit na paraan para kumita ang iyong ipon nang walang ginagawa. Ang MP2 ay lalong sikat sa ating mga kababayan dahil ito ay tax-free at garantisadong hindi mawawala ang iyong capital dahil ang gobyerno ang may hawak nito habang nagbibigay ng dividend rate na mas mataas kaysa sa regular savings account. Pwede ka ring mag-invest sa stock market sa mga kumpanyang nagbibigay ng dividends quarter-quarter para ang bawat share na hawak mo ay parang isang maliit na empleyado na nagtatrabaho para sa iyo. Ang disiplina sa paglalagay ng kahit small amounts buwan-buwan sa mga investments na ito ay magbubunga ng isang malaking kaban ng yaman na magsusustento sa iyong lifestyle pagdating ng panahon. Kung ikaw naman ay mayroong physical asset gaya ng extra na kwarto sa bahay, bakanteng lote o kahit isang parking space sa condo, pwedeng-pwede mo itong gawing source ng monthly cash flow sa pamamagitan ng pagpapaupa. Hindi mo kailangang maging isang real estate mogul agad. Pwede kang magsimula sa subleasing kung saan uupa ka ng isang malaking unit at papaupahan mo ang bawat kwarto para ang kikitain mo ay pambayad na sa renta at may sobra pa para sa iyo. Marami sa ating mga kababayan ang kumikita na rin sa Airbnb o sa mga transient housing, lalo na sa mga probinsya na dinadayo ng mga turista, kaya gamitin mo ang bawat resources na meron ka sa ngayon. Ang mahalaga ay mapagkakitaan mo ang mga bagay na nakatambay lang para makatulong sa pagbuo ng iyong financial freedom. Panghuli, huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng content creation at affiliate marketing na sikat na ngayon sa ating bansa bilang isang long-term asset. Sa paggawa mo ng mga video sa YouTube o TikTok na nagbibigay ng aral o entertainment, bumubuo ka ng isang digital real estate na patuloy na kumikita mula sa ads kahit ilang taon na ang nakalipas simula nang i-upload mo ito. Pwede mo ring isabay ang pag-recommend ng mga gamit na talagang subok mo na sa pamamagitan ng affiliate links para tuwing may bibili gamit ang iyong link ay may commission ka nang hindi mo kailangang mag-asikaso ng delivery. Ang susi rito ay ang consistency at ang pagpili ng niche na talagang hilig mo para hindi ka mapagod sa simula habang hinihintay mong lumaki ang iyong kinikita at tuluyan ng mabawi ang iyong mahalagang oras. Aral number 4, outsourcing at delegasyon, hindi ka Superman. Isa sa mga pinakamalaking pagkakamali nating mga Pinoy ay ang pag-iisip na kailangan nating gawin ang lahat ng mag-isa para makatipid. Pero sa totoo lang, mas pinapahalagahan natin ang barya kaysa sa ating sariling oras. Ang konsepto ng outsourcing ay hindi lang para sa mga mayayamang negosyante, kundi para sa kahit sinong gustong mabawi ang kanilang kalayaan mula sa mga gawaing umuubos ng energy pero hindi naman nakakatulong sa pag-asenso. Kailangan mong tanggapin na hindi ka Superman at may mga bagay na mas mabilis at mas maayos na magagawa ng ibang tao kaysa sa iyo. Sa pamamagitan ng pag-delegate, binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na mag-focus sa tinatawag na deep work o yung mga bagay na ikaw lang ang pwedeng gumawa
at may malaking balik sa iyong buhay. Para masimulan ito sa praktikal na paraan, kailangan mong malaman ang iyong hourly rate o kung magkano ba ang halaga ng isang oras mo base sa iyong kinikita. Halimbawa, kung kumikita ka ng 200 pesos bawat oras sa iyong trabaho at may mga gawaing bahay o admin tasks na pwede mong ipagawa sa iba sa halagang 100 pesos lang, mas wise na bayaran sila para makuha mo ang isang oras na iyon. Ang oras na nabawi mo ay pwede mong gamitin para mag-aral ng bagong skill na magpapataas ng sahod mo o kaya naman ay para sa tunay na pahinga na kailangan ng iyong katawan. Huwag mong tignan ang pagbabayad sa iba bilang gastos, kundi tignan mo ito bilang investment para mabili ang iyong sariling kalayaan mula sa mga paulit-ulit na gawain. Pagdating naman sa loob ng tahanan, ang pagkuha ng household help o kahit part-time na katulong para sa labada at paglilinis ay isang malaking tulong para sa mga working parents na pagod na pagdating ng weekend. Imbes na ubusin mo ang Sabado at Linggo mo sa paglalaba at pag-aayos ng bahay, pwede mo itong ilaan sa paglalaro kasama ang iyong mga anak o sa pakikipag-date sa iyong asawa para tumibay ang inyong relasyon. Marami sa ating mga kababayan ang nahihiyang kumuha ng tulong dahil baka sabihin ng kapitbahay na tamad sila, pero ang totoo, mas matalino ang taong alam kung paano i-manage ang resources nila para sa ikabubuti ng pamilya. Ang quality time ay hindi nabibili ng pera, pero ang oras para magkaroon ng quality time ay pwedeng makuha sa pamamagitan ng tamang delegasyon. Kung ikaw naman ay may maliit na business o racket online, ang pagkuha ng isang virtual assistant o VA ay ang susunod na step para lumago ang iyong operasyon nang hindi ka nabu-burnout. Ang mga admin tasks gaya ng pagsagot sa inquiries, pag-post sa social media o pag-aayos ng schedule ay mga bagay na pwede mong ipagawa sa isang VA para ikaw ay makapag-isip ng mga bagong strategy para sa iyong negosyo. Huwag kang matakot na magbahagi ng responsibilidad dahil ang pagkontrol sa lahat ng maliliit na detalye ay ang pinakamabilis na paraan para mapagod at huminto sa iyong mga pangarap. Sa pagbuo ng team, mas nagiging malawak ang nararating ng iyong trabaho habang nananatili kang fresh at inspirado na gumawa ng mas malalaking desisyon. Panghuli, ang pinakamahalagang skill sa delegasyon ay ang matutong magsabi ng no sa mga imbitasyon o pakiusap na hindi naman aligned sa iyong priorities sa ngayon. Bilang mga Pinoy, madalas tayong mahiya tumanggi sa mga kamag-anak o kaibigan na humihingi ng pabor na kukuha ng buong araw natin, pero kailangan mong protektahan ang iyong schedule. Turuan mo rin ang iyong mga anak o mga kasama sa bahay na gumawa ng sarili nilang chores dahil hindi lang ito pagbawi ng oras mo, kundi pagtuturo rin sa kanila ng disiplina at responsibility. Ang time freedom ay nakukuha sa pamamagitan ng paggawa ng boundaries at pag-unawa na ang iyong oras ay ang pinaka-limited na resource na meron ka. Kaya dapat itong gamitin ng may matinding pag-iingat. Aral number 5, batching at deep work, focus is currency. Sa panahon natin ngayon na puno ng distractions gaya ng notifications sa Facebook at ingay sa paligid, ang kakayahan mong mag-focus ay ang iyong pinakamahalagang puhunan para mabawi ang iyong oras. Marami sa ating mga Pinoy ang sanay sa multitasking o yung sabay-sabay na paggawa ng iba-ibang bagay. Pero ayon sa research, ang utak natin ay hindi talaga ginawa para rito at mas bumabagal lang tayo sa bawat paglipat ng atensyon. Ang batching ay ang simpleng paraan ng pagsasama-sama ng mga magkakaparehong gawain sa isang takdang oras para hindi ka pabalik-balik at hindi masayang ang iyong momentum. Isipin mo na lang na imbes na mamalengke ka araw-araw na kumakain ng oras sa trapiko at pagpila, gagawin mo na lang ito ng isang beses sa isang linggo para ang 6 na araw mo ay bakante na para sa ibang mas mahahalagang bagay. Ang isa pang practical na example ng batching para sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na Meal Prep Sunday, kung saan iluluto o ihahanda mo na ang lahat ng sangkap para sa ulam ng buong linggo. Sa halip na mag-isip ka pa at maghiwa ng sibuyas at bawang tuwing hapon pagkatapos ng trabaho, kukuha ka na lang sa ref at mabilisang lulutuin ang pagkain na makakatipid sa iyo ng halos 30 to 45 minutes bawat araw. Ang mga oras na ito na naipon mo mula sa batching ay pwede mong ituring na bonus time na pwede mong gamitin para sa iyong sariling pahinga o para sa pag-aaral ng bagong racket.
Ang susi rito ay ang pagiging advance mag-isip at ang pag-set ng isang araw na dedikado lang sa pag-aayos ng lahat ng kailangan mo para sa mga susunod na araw. Para naman sa iyong trabaho o side hustle, kailangan mong matutunan ang deep work o ang paglalaan ng oras na walang kahit anong distraction para matapos ang isang mabigat na task. Gumamit ka ng Pomodoro Technique kung saan magtatrabaho ka ng tuloy-tuloy sa loob ng 25 minutes at pagkatapos ay magkakaroon ka ng 5 minutes na break para uminom ng tubig o mag-inat. Siguraduhin na sa loob ng 25 minutes na iyon, ang phone mo ay nasa Do Not Disturb mode at malayo sa iyo para hindi ka matuksong mag-check ng messages na walang kinalaman sa ginagawa mo. Kapag naging disiplinado ka sa ganitong sistema, magugulat ka na ang trabahong dati ay inaabot ng 8 oras ay kaya mo palang tapusin sa loob lamang ng 4 hours dahil sa tindi ng iyong focus. Napaka-importante rin na magkaroon ka ng tinatawag na social media detox window o yung oras sa loob ng isang araw na bawal talagang humawak ng gadget lalo na kapag oras na ng pamilya. Maraming Pinoy ang pisikal ngang nandoon sa hapagkainan pero ang isip at mata ay nasa screen ng phone, kaya nawawala ang tunay na koneksyon at pahinga na kailangan ng ating isipan. Iset mo ang iyong phone na kusa nang namamatay ang notifications pagdating ng 8 o 9 ng gabi para ang gabi mo ay maging exclusive para sa iyong asawa, anak o kahit para sa iyong sariling pagninilay-nilay. Ang pagkontrol sa paggamit ng technology ay isang malaking hakbang para hindi ka maging alipin ng algorithms na ang tanging layunin ay ubusin ang iyong mahalagang oras para sa kanilang kita. Panghuli, kailangan mong maging matapang sa pag-eliminate ng mga tinatawag nating time vampires o yung mga tao at gawaing walang ibang hatid kundi abala at negatibong energy. Iwasan ang pagsali sa mga group chats na puro chismis lang ang laman o ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig magdrama na uubos lang ng iyong pasensya at oras sa maghapon. Ituring mo ang iyong pahinga bilang isang important appointment sa iyong kalendaryo na hindi pwedeng i-cancel o i-reschedule para lang sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ang tunay na time freedom ay nagsisimula kapag natutunan mo nang i-prioritize ang iyong sariling kapakanan at kapayapaan ng isip kaysa sa pag-please sa ibang tao na hindi naman nagpapahalaga sa oras mo. Aral number 6, skill upgrading at high-value skills. Sa modernong panahon ngayon, kailangang maintindihan ng bawat Pinoy na hindi lahat ng oras ng pagtatrabaho ay pantay ang halaga dahil may mga skills na mas malaki ang bayad kahit mas maikli ang oras na ilaan mo rito. Kung ang ginagawa mo ay isang basic na trabaho na kayang gawin ng kahit sino, asahan mo na maliit lang ang kikitain mo at kailangan mong mag-overtime ng malala para lang sumapat ang pambayad sa bills. Ang konsepto ng high-income skills gaya ng digital marketing, coding, o high-level graphic design ay ang iyong golden ticket para hindi ka na habang buhay na nakadepende sa minimum wage. Sa halip na maghanap ka ng pangalawa o pangatlong trabaho na uubos ng tulog mo, mas matalino na mag-focus ka sa pag-aaral ng isang skill na magpapataas ng iyong rate per hour para mas mabilis mong makuha ang iyong target income. Ang kagandahan sa digital age ay hindi mo na kailangang bumalik sa kolehiyo para matuto ng mga bagong kaalaman dahil napakaraming free tutorials sa internet na pwedeng panoorin habang ikaw ay nagko-commute o naghihintay sa pila. Gamitin mo ang iyong dead time o yung mga oras na wala kang ginagawa para makinig sa mga podcasts o manood ng mga lesson tungkol sa freelancing o business management sa halip na mag-scroll lang sa social media. Isipin mo na ang bawat video na pinapanood mo na nagtuturo ng bagong technique sa trabaho ay isang investment na magbubunga ng mas malaking kita sa susunod na mga buwan. Ang pagiging self-educated ay isa sa mga pinakamalakas na katangian ng mga taong nagtatagumpay sa buhay dahil hindi sila umaasa sa swerte kundi sa talas ng kanilang sariling kakayahan. Para mas maging mabilis ang iyong pag-asenso, piliin mong maging specialist sa halip na maging generalist o yung taong marunong ng lahat pero hindi naman magaling sa kahit isa. Marami sa ating mga kababayan ang natatakot mag-focus sa isang niche dahil baka raw mawalan sila ng client. Pero ang totoo ay mas mahal ang bayad sa mga taong eksperto sa isang particular na problema. Halimbawa, kung ikaw ay isang virtual assistant, mas malaki ang kikitain mo kung ikaw ay specialist sa Amazon Store Management o Shopify SEO
kaysa sa pagiging isang general admin lamang. Kapag ikaw ang hinahanap ng mga tao dahil sa iyong tanging galing, ikaw na ang may kapangyarihan na magdikta ng iyong presyo at ng oras kung kailan mo lang gustong magtrabaho. Huwag mo ring kalimutan na sa panahon ngayon ay kailangan mong matutong gumamit ng artificial intelligence o AI tools para mas mapabilis ang iyong mga report o tasks ng 5 times faster kaysa sa dati. Ang AI ay hindi kalaban kundi isang katulong na pwedeng gumawa ng mga draft, mag-analyze ng data o mag-ayos ng iyong schedule sa loob lamang ng ilang segundo. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga modernong tools na ito, matatapos mo ang iyong 8 hours na trabaho sa loob lamang ng 2 o 3 hours. At ang natirang oras ay sa iyo na para mag-relax o mag-isip ng iba pang raket. Ang mga taong marunong gumamit ng technology ang siyang tunay na nakikinabang sa time freedom dahil hinahayaan nilang ang makina ang gumawa ng mabibigat na trabaho para sa kanila. Panghuli, napakalaking tulong ng tamang networking o ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nandoon na sa level na gusto mong marating para mapabilis ang iyong pag-unlad. Sabi nga nila, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kaya kung ang mga kasama mo ay puro reklamo lang sa buhay, malamang ay magiging ganun ka rin. Maghanap ka ng mga mentors o online communities ng mga successful freelancers o entrepreneurs at matuto mula sa kanilang mga pagkakamali para hindi mo na ito maulit pa. Minsan, ang isang payo o isang connection mula sa tamang tao ay makakatipid sa iyo ng 5 years na paghihirap at pag-aaral ng mag-isa. Ang pagbuo ng matalinong network ay hindi lang para sa negosyo, kundi para rin sa pagpapatibay ng iyong mindset na posible talagang magkaroon ng oras at pera ng sabay. Aral number 7, low maintenance lifestyle at ang pagpapalaya sa oras. Ang isa sa pinakamabilis na paraan para makuha ang iyong time freedom ay ang pagpili sa isang low maintenance lifestyle dahil mas kaunti ang iyong kailangan, mas kaunti ang oras na kailangan mong ilaan sa pagtatrabaho para makuha ito. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa trap ng lifestyle inflation o yung pagtaas ng gastos tuwing tumataas ang sahod. Kaya kahit malaki na ang kinikita ay pagod pa rin dahil hinahabol ang mga bayarin sa bagong kotse o mas malaking bahay. Kung matututunan nating maging masaya sa mas simpleng mga bagay, mababawasan ang pressure sa ating sarili na tanggapin ang bawat racket na dumarating kahit wala na tayong tulog. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng iyong mamahaling gamit, kundi sa dami ng oras na hawak mo para gawin ang gusto mo nang hindi nag-aalala sa susunod mong kakainin. Magsimula ka sa loob ng iyong sariling tahanan sa pamamagitan ng decluttering o ang pagtatapon at pagbibigay ng mga gamit na hindi mo na talaga ginagamit sa araw-araw. Ang pagkakaroon ng sobrang daming gamit ay nangangailangan din ng sobrang daming oras para maglinis, mag-ayos at mag-maintain ng mga ito na kumuha na sana ng iyong mahalagang pahinga. Isipin mo na lang kung gaano kabilis mag-ayos ng bahay kung minimalist ang iyong approach at tanging ang mga kailangan lang ang nakikita sa paligid. Ang kaayusan sa iyong kapaligiran ay nagbibigay din ng kaayusan sa iyong isipan, kaya mas magiging focus ka sa paggawa ng mga high-value tasks sa halip na ma-stress sa kalat na nakapaligid sa iyo. Pagdating naman sa iyong pananamit, subukan mong bumuo ng isang capsule wardrobe o yung pagpili ng iilang dekalidad na damit na madaling ibagay sa isa't isa para hindi ka na maubusan ng oras sa pagpili kung anong isusuot tuwing umaga. Marami sa ating mga Pinoy ang nag-aaksaya ng halos 15 to 30 minutes araw-araw sa paghahanap ng t-shirt o pantalon na babagay sa kanilang lakad. Pero kung simple lang ang iyong choices, mas mabilis kang makakaalis ng bahay. Ang disiplina sa pagbili lang ng mga damit na talagang kailangan at komportable ay hindi lang makakatipid ng pera, kundi makakatipid din ng mental energy na kailangan mo sa paggawa ng mas malalaking desisyon sa buhay. Isipin mo na ang mga sikat na tech billionaires ay iisang kulay lang ng t-shirt ang isinusuot para hindi na nila kailangang mag-isip pa tungkol dito, at pwede mo rin itong gawin sa iyong sariling paraan. Sa usapin ng transportasyon at pagkain, kailangang maging praktikal at huwag magpadala sa uso o sa sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyong status sa buhay. Kung mas mabilis ang pag-commute o paggamit ng motor kaysa sa pagdadrive ng kotse na may ipit lang sa traffic ng Manila ng ilang oras,
Piliin mo ang option na magbibigay sa iyo ng mas maraming free time. Ganon din sa pagkain. Ang pagluluto sa bahay ay hindi lang mas healthy, kundi mas nakakatipid din kaysa sa laging pag-order sa mga delivery apps na may kasamang service fees at mahabang paghihintay. Sa paggawa ng sariling meals, hawak mo ang iyong budget at hawak mo rin ang kalusugan mo na siyang pinakaimportanteng pundasyon para mas matagal mong ma-enjoy ang iyong pinaghirapang time freedom sa hinaharap. Panghuli, ang pinakamahalagang aral sa low-maintenance lifestyle ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na huwag ikumpara ang iyong sarili sa mga nakikita mo sa social media na laging nakabakasyon o may bagong gadgets. Ang paghahabol sa validation ng ibang tao ay isang walang katapusang karera na uubos lang ng iyong pera at higit sa lahat ay uubos ng iyong oras na dapat ay para sa sarili mo. Maging kontento sa sapat at mag-focus sa pagbuo ng mga karanasan o experiences kasama ang iyong mga mahal sa buhay na hindi naman kailangan ng malaking gastos. Kapag malaya ka na sa pangangailangang magmukhang mayaman, doon mo lang mararamdaman ang tunay na kalayaan na maging sino ka man at gawin ang kahit anong gusto mo sa iyong sariling oras. Aral number 8. In ng isang smartphone app sa loob ng ilang pindot lang. Ang automation ay hindi lang para sa mga eksperto sa computer, kundi ito ay tungkol sa paggawa ng isang sistema kung saan ang mga maliliit na desisyon ay hindi na kailangang dumaan pa sa iyong isipan araw-araw. Kapag hinayaan mong ang mga digital tools ang gumawa ng routine tasks mo, mas nagkakaroon ka ng mental space para mag-isip ng mga diskarte kung paano palalong mapapalago ang iyong income at kalayaan. Ang isa sa pinaka-practical na hakbang na pwedeng gawin ng kahit sino ay ang pag-set ng auto-pay bills para sa kuryente, tubig, internet, at kahit sa iyong mga insurance premium sa pamamagitan ng iyong online banking or e-wallets. Isipin mo na lang ang oras na matitipid mo kung hindi mo na kailangang bumiyahe, maghanap ng parking, at pumila ng mahaba buwan-buwan para lang magbayad ng mga utilities na ito. Sa pamamagitan ng pag-link ng iyong accounts sa auto-debit feature, masisiguro mo ring hindi ka makakalimot at maiiwasan mo ang mga penalty o disconnection fees na dagdag gastos at abala pa sa iyong schedule. Ang ganitong simpleng automation ay nagbibigay sa iyo ng kapanatagan ng loob dahil alam mong settled na ang lahat nang hindi mo na kailangang ilista pa sa iyong to-do list tuwing kinsenas at katapusan. Pagdating naman sa iyong digital life, napaka-importante na gumamit ng email filters at smart folders para hindi mapuno ang iyong inbox ng mga kung ano-anong promo at spam na kumakain ng iyong atensyon sa maghapon. Pwede mong iset ang iyong email na kusa ng itatabi ang mga newsletters sa isang folder at tanging ang mga importanteng mensahe mula sa trabaho o pamilya lang ang lalabas sa iyong main screen. Marami sa atin ang nag-aaksaya ng halos 30 minutes hanggang 1 hour sa loob ng isang araw sa pagbura lang ng mga walang kwentang email. Pero sa tulong ng tamang filters, matatapos mo ito ng walang kahirap-hirap. Ang pag-automate ng iyong digital environment ay paraan para hindi ka ma-overwhelm sa dami ng impormasyong dumarating sa iyo at manatiling focus sa iyong mga tunay na priorities. Para naman sa mga kababayan nating may mga online business o racket sa social media, napakalaking tulong ng social media scheduling tools para hindi ka nakabantay sa phone mo bawat oras para lang mag-post. Sa halip na manumanong mag-upload ng mga pictures o videos araw-araw, pwede mong gawin ang lahat ng posts mo para sa buong buwan sa loob lang ng isang upuan at ischedule ang mga ito na kusa ng lalabas sa takdang oras. Pwede mo ring gamitin ang mga auto-reply features sa Facebook page o Instagram para masagot agad ang mga basic na tanong ng mga customers, gaya ng magkano ang presyo o nasaan ang location mo. Sa ganitong paraan, tumatakbo ang iyong negosyo at nasasagot ang mga inquiry kahit ikaw ay nagluluto ng tanghalian o nag-ehersisyo sa labas ng bahay. Panghuli, huwag mong kalimutang gumawa ng sarili mong template system para sa lahat ng mga bagay na madalas mong isulat o gawin gaya ng mga reports, proposals, o kahit sa pagsagot sa mga paulit-ulit na tanong sa chat. Imbes na mag-type ka ng mag-type ng pare-parehong mensahe, gumamit ka ng keyboard shortcuts o text replacement features sa iyong phone para sa isang keyword lang ay lalabas na ang buong paragraph na kailangan mo. Ang pag-automate ng iyong communication ay hindi pagiging robot.
kundi pagiging efficient para mas mabilis mong matapos ang trabaho at makabalik sa iyong pamilya ng mas maaga. Ang tunay na time freedom ay nakukuha sa pagsasama-sama ng mga maliliit na seconds at minutes na ito na kapag naipon ay magbibigay sa iyo ng oras na hindi mo inakalang posible pa palang mabawi. Aral number 9, Geographic Freedom at ang posibilidad ng remote work. Ang pagkakaroon ng geographic freedom ay isa sa pinakamodernong paraan para mabawi ang iyong oras dahil ang kakayahang magtrabaho kahit nasaan ka ay nag-aalis sa isa sa pinakamalaking magnanakaw ng oras ng bawat Pinoy, ang trapiko. Isipin mo na lang kung ilang oras ang nauubos sa iyo araw-araw sa pagko-commute o pagdadrive papunta sa opisina na sana ay itinutulog mo na lang o ginugugol sa pag-eehersisyo at pagluluto ng masustansyang pagkain. Sa paglipat sa remote work, hindi mo lang matitipid ang gas at pamasahe, kundi mababawi mo rin ang iyong energy na madalas ay ubos na bago ka pa man magsimulang magtrabaho sa umaga. Ang geographic freedom ay hindi lang para sa mga digital nomads na nasa beach, kundi para sa bawat kababayan natin na gustong magkaroon ng kontrol sa kanilang kapaligiran habang ginagawa ang kanilang tungkulin sa trabaho. Para sa mga kababayan nating nasa corporate world pa, ang unang practical na hakbang ay ang unti-unting pag-transition sa isang work-from-home setup o paghahanap ng mga freelance clients na hindi nangangailangan ng iyong physical presence. Maraming kumpanya ngayon ang bukas na sa hybrid setup, kaya pwedeng mong subukang hilingin sa iyong boss na kahit 2 or 3 days a week lang ay nasa bahay ka para masubukan ang iyong productivity. Kung ikaw naman ay naghahanap ng bagong raket, unahin ang mga trabahong gaya ng virtual assistants, bookkeeping, o online tutoring na pwedeng-pwede mong gawin gamit lang ang iyong laptop at stable na internet connection. Ang pag-adjust ng iyong career path tungo sa remote work ang pinakamabilis na shortcut para makuha ang iyong target na time freedom sa lalong madaling panahon. Kapag nakuha mo na ang iyong remote work status, isa pang option para sa ating mga kababayan ay ang pag-alis sa Metro Manila at paglipat sa probinsya kung saan mas mababa ang cost of living at mas sariwa ang hangin. Dahil hindi mo na kailangang malapit sa opisina, pwede kang tumira sa lugar na mas mura ang renta at mas malapit sa iyong mga kamag-anak para hindi mo na kailangang maghintay ng Pasko o mahal na araw bago sila makasama. Ang perang matitipid mo sa mas murang bilihin sa probinsya ay pwede mong gamitin bilang pondo para mas mabilis mong ma-achieve ang iyong financial goals habang ine-enjoy ang mas chill na lifestyle. Ang geographic freedom ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na piliin ang iyong tahanan base sa iyong kaligayahan at hindi base sa lapit nito sa iyong pinagtatrabahuhan. Sa ganitong setup, napaka-importante na matutunan ang tinatawag na asynchronous communication o yung pakikipag-usap sa clients at katrabaho sa pamamagitan ng chat o email imbes na laging Zoom meeting. Maraming oras ang nasasayang sa mga virtual meetings na pwede naman palang idaan sa isang maikling message o voice note. Kaya kailangang masanay ang iyong team na magbigay ng updates nang hindi kailangang magkasama-sama sa screen sa iisang oras. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng pagkakataon na tapusin ang iyong trabaho sa oras na pinaka-productive ka, madaling araw man yan o hating gabi, para ang umaga mo ay maging libre para sa iyong sariling mga errands. Ang pag-manage ng iyong sariling schedule sa remote work ay nangangailangan ng disiplina, pero ang kapalit nito ay ang kalayaang hindi mo na kailangang mag-log in sa saktong 8 in the morning kung hindi mo naman kailangan. Panghuli, kailangang matutunan ang pag-maximize ng iyong dead time o yung mga oras na nasa biyahe ka pa rin o nasa pila sa bangko sa pamamagitan ng paggamit ng iyong mobile phone para sa mga maliliit na tasks. Habang naghihintay ka ng iyong turn sa cashier o habang nakasakay sa bus, pwede mo nang sagutin ang mga emails, magplano ng iyong to-do list, o mag-review ng iyong mga reports para pag-uwi mo ng bahay ay wala ka nang iisiping trabaho. Ang pagiging wise sa paggamit ng bawat bakanting minuto ay paraan para hindi maipon ang trabaho at hindi ito magnakaw ng oras sa iyong gabi na dapat ay para sa pahinga. Ang tunay na geographic freedom ay ang pag-unawa na ang iyong opisina ay nasaan ka man, kaya dapat ay marunong kang dalhin ang iyong trabaho nang maayos nang hindi nito nasasakop ang iyong buong buhay. Aral number 10. Ang tunay na freedom ay disiplina.
Marami sa ating mga kababayan ang nag-aakala na ang time freedom ay ang kawalan ng gagawin o ang laging pagre-relax lang. Pero sa katotohanan, ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa matinding self-discipline. Kung wala kang disiplina sa iyong sarili, ang oras na nabawi mo mula sa iyong trabaho o business ay mapupunta lang sa walang kwentang bagay, gaya ng sobrang pagtulog o pagka-addict sa video games at social media. Ang disiplina ay hindi ang pagpaparusa sa sarili, kundi ang pagpili sa kung ano ang mas mahalaga sa future kaysa sa kung ano ang masarap sa present. Para maging tunay na malaya, kailangan mong maging boss ng sarili mong buhay at siguraduhin na ang bawat 60 minutes ng iyong araw ay ginagamit mo ng may malinaw na intensyon at direksyon. Isang praktikal na paraan para simulan ang iyong disiplina ay ang pagbuo ng isang solid na morning routine kung saan naglalaan ka ng at least 1 hour para sa iyong sarili bago mo ibigay ang oras mo sa mundo. Imbes na paggising mo ay phone agad ang hahanapin para mag-check ng messages at balita. Gamitin ang oras na ito para sa meditation, light exercise o pagpaplano ng iyong buong araw. Ang unang 60 minutes ng iyong umaga ang magdidikta ng energy mo para sa susunod na 15 hours. Kaya kung maayos ang simula mo, mas magiging produktibo ka at mas mabilis mong matatapos ang iyong mga kailangan gawin. Ang pagkontrol sa iyong umaga ay ang unang hakbang para patunayan sa sarili mo na ikaw ang may hawak ng iyong oras at hindi ang mga distractions na nakapaligid sa iyo. Napaka-importante rin na magkaroon ka ng nightly review o yung sandaling oras bago matulog kung saan isusulat mo ang 3 pinaka-importanting tasks na kailangan mong tapusin kinabukasan. Maraming Pinoy ang nag-aaksaya ng oras sa umaga sa pag-iisip pa lang kung ano ang uunahin nila. Pero kung may listahan ka na, diretso trabaho ka na agad paggising mo at hindi nakakainin ng pag-aalinlangan ang iyong focus. Sa pamamagitan ng simple pero epektibong planong ito, maiiwasan mong maging lost sa dami ng demands ng ibang tao sa iyo dahil alam mo na kung ano ang iyong priorities. Ang disiplina sa pagpaplano sa gabi ay nagbibigay sa iyo ng mas mahimbing na tulog dahil alam mong plansado na ang iyong schedule para sa susunod na araw. Huwag mo ring kalilimutan na ang health is wealth dahil ang pagkakaroon ng lahat ng oras sa mundo ay walang kwenta kung sakitin ka naman at hindi mo na ma-enjoy ang iyong kalayaan. Ang pagdidisiplina sa pagkain ng tama, pag-inom ng sapat na tubig at pag-ehersisyo ng kahit 30 minutes a day ay isang investment para sa mas mahabang buhay na nangangahulugan ng mas maraming oras para sa iyong mga mahal sa buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nagsasabing wala silang oras para mag-gym o maglakad-lakad, pero sa totoo lang, ang pag-aalaga sa katawan ay nagbibigay sa iyo ng mas mataas na energy level para mas mabilis mong matapos ang iyong mga trabaho. Ang malakas na pangangatawan ang iyong pangunahing tool para mapanatili ang iyong time freedom sa loob ng mahabang panahon nang hindi ka napipilitang huminto dahil sa sakit. Panghuli, ang tunay na time freedom ay nangangailangan ng malinaw na boundaries at ang pagkakaroon ng gratitude o pasasalamat sa bawat oras na meron ka sa kasalukuyan. Matutong maglagay ng Do Not Disturb mode sa iyong phone kapag oras na ng iyong malalim na pagtatrabaho o kapag kasama mo na ang iyong pamilya para hindi ka laging maistorbo ng mga notifications. Ang pagiging kontento at masaya sa kung anong meron ka ngayon ay nagtatanggal ng pakiramdam na lagi kang nagmamadali o laging huli sa karera ng buhay. Sa pagtatapos ng seryeng ito, tandaan mo na ang oras ay ang tanging resource na hindi na natin mababalik, kaya gamitin mo ito ng may pagmamahal, disiplina at tamang diskarte para sa iyong pangarap na buhay. Sa huli, ang time freedom ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maraming pera, kundi tungkol sa pagmamay-ari ng iyong bawat segundo. Natutunan natin na ang pag-alis sa survival mode, pagbuo ng passive income at paggamit ng automation ay mga konkretong hakbang para hindi na tayo magpakapagod ng habang buhay. Tandaan mga kabayan na ang iyong oras ay ang pinaka-importanting puhunan na mayroon ka, kaya huwag mo itong hayaang manakaw ng trapiko, maling mindset o mga gawaing wala namang silbi sa iyong kinabukasan. Ang pinakamahalagang aral na dapat mong dalhin ay ito: ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa iyong disiplina ngayon. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong umaga, ang iyong gastos at ang iyong focus, doon mo lang mararanasan ang buhay na hindi ka na nagmamadali.
Gamitin ang mga tips na ito para makasama ang iyong pamilya ng mas matagal at masaya. Maraming salamat sa panonood ng Tips in Life at laging tandaan na nasa kamay mo ang susi sa iyong sariling kalayaan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Tips in Life. Maraming salamat. Disclaimer: ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Maraming salamat.